Congratulations muna sa ginanap na hakbang ng Maisog Japan, naging matagumpay at nandun po si Attorney Harry Roque, si Dr. Lorin Badoy at ilan po sa mga reporter ng Isiminay at naging matagumpay ito. Hindi man ganun kadami yung mga Pilipino sa Japan, pero majority po ng mga Pilipino ay sumipot sa ginanap na hakbang ng Maisog. Kaya congratulations muli at isa sa nagsalita ay itong si Attorney Vic Rodriguez. Ano naman ang naging mensahe? Ano naman ang naging pahayag? Ano ang panawagan ni Attorney Vic Rodriguez? Panoorin natin. Mimirmihan o di kaya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Naririnig po kayo ng hakbang ng Maisog. Kaya po naman tayo ay naririto ngayon upang samahan at itaguyod ang hakbang ng Maisog Japan. At bilang patunay na aming tinutugunan ang inyong mga daing, tayo po ay nagpunta na rin sa Hong Kong upang ilunsad ang hakbang ng Maisog Hong Kong. Tayo po ay kagagaling lang sa Amerika upang ilunsad ang hakbang ng Maisog USA. Naglunsad na rin po ang hakbang ng Maisog Spain at siguro ho, in a matter of weeks, magkakaroon din ng hakbang ng Maisog Europe. Subalit ngayon ay espesyal na araw sapagkat naririto tayo upang ilunsad ang hakbang ng Maisog Japan. Ang hakbang ng Maisog ay akmang-akma doon sa core values na ating sinusulong. Yan po yung transparency, accountability, peace, and security sa pamunuan ng ating bansa. Akmang-akma dito sa Japan sapagkat dyan po kilala ang ating mga kaibigang Hapon sa kanilang pagiging transparent, accountable, advocating for peace at security. Kaya nga po, pagpasok ko pa lamang sa airport, hindi lang maganda yung airport, secondary na lang ho yun. Yung seamless entry ng kahit na mga bisita katulad ko, wala pong kahirap-hirap. Walang namumulestya, walang hassle, wala lahat. Napakabilis. So nakakabilib talaga mga kababayan po natin ang gobyerno nitong Japan. So napakaganda kasi sa Japan talaga talagang may paninindigan sila. Kumbaga nandiyan ang transparency, accountability, na kung sino man ang nagkakamali po sa sino mang opisyal ng kanilang gobyerno, ang iba nga po ay nagre-resign agad, ang iba naman sa matinding kahihiyan ay nagpapakamatay. Pero sa atin, yung mga kawatan, kurakot, ay lakas pa ng loob na sila pa yung nagmamayabang, mga kababayan po natin. So ngayon, tingnan nyo po ang budol ngayon na namumuno sa ating gobyerno. So wala sana mga hakbang ng Maisog kagaya nito kung naging patas at maganda lang po ang kanilang pamalakad at ipinagpatuloy sana nila ang nasimulan ng napakagandang advokasya ng administrasyon ni PRRD. Pero naging kabaliktaran po pagdating sa foreign policy, naging kabaliktaran po pagdating sa pag-response tugon ng mga hinanaing ng bawat Pilipino. Imagine nyo po sa ating bansa lang na isang democratic country pero bawal ka magsalita. Ang lahat na hakbang ng Maisog ay dumadaan sa butas ng karayom bago pa man nabigyan ng permit. Kung nabigyan man ng permit ay hinaharang. So Tacloban, Bustos, Dumaguete kahit papano ay nairaos pero grabe ang dinanas ng mga organizer. Buti na lang dito po sa mga international event, kagaya ng hakbang ng Maisog USA sa New York, ay hakbang ng Maisog sa Japan, at sa iba't ibang parte pa ng mundo na may Pilipino na magkakaroon ng hakbang ng Maisog, ay smooth lang. Walang nangyayaring operation panggigipit. So kagaya nitong naganap ngayon sa Japan, na napaka-successful po talaga, mga kababayan. Kaya siguro, ang isang magandang ipanukala ay magkaroon ng kasunduan ang Japan at Pilipinas. Kahit isang buwan lang, pagpalitin natin yung opisyal ng Pilipinas at opisyal ng Japan. Pero
Pero, Baka biglang gurgurin siya ng Japan pag ganyan po yung kanilang presidente. Ang Japan pa naman galit sa corruption, galit sa budol. Tapos ipagpapalit mo yung presidente natin, Diyos ko po. pero sa isang kondisyon, lahat ng ginagawa na karangalan ng mga opisyal ng Japan, kagaya ng harakiri, ay gagawin din ng mga opisyal ng Pilipinas pag nagpalit tayo at nagkasundo silang magpalit kahit isang buwan. Kung meron o sigurong 10 opisyal ng Pilipinas ang papayag, wala na sigurong babalik. At yan ay isang magandang panukala. But seriously now, andito tayo to demand transparency and accountability. Alam naman ninyo na napakarami ng paglapastangang ginagawa sa ating saligang batas. Nariyan yung pagbubusal sa ating karapatang malayang magpahayag ng ating saloobin, tawagan ng pansin ng pamahalaan sa kanilang pagmamalabis, maraming kakulangan, anomalya, graft and corruption, proliferation of drugs and drug addiction. Dinalapastangan po nila yan sapagkat sila ay nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at sadyang manhid. Itinutulak nila ang huwad na People's Initiative. Isinusulong nila ang Peking Charter Change. Ginagamit na panlinlang sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kinakailangan daw buksan ang restrictive o napaka-striktong economic provisions ng ating saligang batas para nang sa ganon, bumuti na ang buhay ng bawat Pilipino. So yan ang isa sa pambubudol nila ngayon. Imagine mo sa People's Initiative, sa pagpapapirma po nilang ginagawa, abay kung ano-ano yung kanilang promesa na sinasabi, pumirma kayo dito dahil kung ito po ay may sa batas na, magkakaroon na kayo palagi ng ayuda, pumirma kayo dito dahil magkaroon kayo ng ganitong ayuda, pumirma kayo nito dahil may parating na ayuda. So lahat ay dinadaan po nila sa promisong pera, ayuda, pero hindi ipinaliwanag ng maayos kung anong purpose ng People's Initiative. So hindi sila umobra doon. Ngayon, tinutulak na naman nila ang tsa-tsa. Tingnan nyo po yung kanilang plano. Gagawin nila ang lahat na paraan para matuloy lang po itong kanilang plano. So, kung totoo ito, mga kababayan, talaga nakakatakot. Dahil ang kanilang planong term extension ay posibleng magaganap at ang taong bayan walang magagawa. Bakit? Bubusugin po nila ng ayuda. So, ano mangyayari? Kahirapan ng kahirapan. At okay lang sana kung ang nagkakaroon ng term extension, siguro kung si PRRT. O kahit sino man, basta matinong gobyerno, siguro matinong namumuno sa ating gobyerno. Pero kung silang namumuno sa ating gobyerno, anong mapapala po natin kung mag-term extension sila, di ba? Okay lang sa ibang bansa siguro yung parliamentary, yung gobyerno nila matino di ba? Sa atin, anong aasahan natin mga kababayan? Imbis na gawan ng solusyon, travel, di ba? Punta dito, punta doon, tapos nag-iikot pa, namimigay ng ayuda. Tapos imagine mo, sinasama pa ng kanyang asawa sa pamimigay ng ayuda. Itong pre-lotto ticket. Anong purpose ng lotto ticket? Bakit ipinamimigay lang sa Love for All ayuda ng kanyang asawa? So di po ba nakakadismaya po? Tapos mamimigay sila ng ayuda, may mga imprenta ang sako ng kanilang pagmumuka. Hindi naman po nila pera. Di po ba? So halatang talagang gusto nilang maisahan ang taong bayan. Naisahan na nga nila, gusto pa nilang uulitin. Grabe. Iyan ay isang malaking kasinungalingan. Sila mismo ang gumagawa ng sakit ng ulo. Sila mismo ang kumukuha ng malaking bato na siyang kanilang pinupukpok sa kanilang ulo. At dahil nga wala silang transparency, hindi lamang sa ating mga ordinaryong Pilipino, kundi pati sa sarili nila, naghahanap sila ng mabubuntunan ng sisi. Kaya sinasabi nila na ang mga kumukontra sa maling polisiya ng pamahalaan ay mga destabilizers. Hindi ho. Ang karapatan natin. So, yan ang kanilang pinapakalat, kagaya ng sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez.
ay gusto nilang sabihin na ang hakbang ng Maisog ay isang panggugulo, destabilization. Pero ang katotohanan po diyan ay gusto lamang ipaalam sa taong bayan kung ano talaga ang kinabukasan natin. Ano po yung kinabukasan natin kung sakaling itutuloy itong charter change. Kaya may mga hakbang ng Maisog. Siyempre yung pagiging dismayado po ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa iba't ibang issue. Gutom, kahirapan, at posibleng gera na gagawin ni Bongbong Marcos diyan sa West Philippine Sea. Yung mga pahirap na ginagawa sa ating mga mangingisda na hindi nakikiusap yung ating presidente sa China. So apektado na rin pati yung export po ng mga agrikulturang produkto. 'Di ba? So walang hakbang ng Maisog actually kung walang panggigipit operation. Paano ba ito nagsimula? Siyempre yung ginawa kay Vice President Sara, pagurgor sa iba't ibang programa ng Isiminay, at pagtitik down ng ilang social media account ng mga kilala at malalaking social media vlogger na nagsasalita against administration, at pagbabaha ng trolls para i-destroy ang kung sino man ang nagsasalita. So ang kanilang ginagamit ay mga harsh na salita na kung mahihina ka, abay talagang give up ka sa pagsasalita sa pagbabatikos ng administrasyon ito. Na umiiral sa ating bansa, sa Pilipinas. Subalit, ang hakbang ng Maisog alone, hindi ho namin kaya. Kailangan namin ng tulong ninyo, kailangan namin ng pakikisa ninyo. At eto na nga tayo ngayon, may hakbang ng Maisog Japan. Ang isinusulong po ng hakbang ng Maisog ay kapayapaan. Ayaw natin ng armadong sigalot. Ayaw natin ng gera. Walang mananalo sa gera. Walang panalo sa gera. Yung nangyayari ngayon sa Israel at Gaza, yung nangyayari sa Russia at sa Ukraine, wala naman nung nananalo. Ang katotohanan, nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming namatayan. Nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming gusali ang nagiba. Nagpaparamihan lamang sila ng bilang kung ilang kabataan ang nawalan ng tatay, nawalan ng nanay, nawalan ng pamilya. So ayan po mga kababayan po natin. Gusto niyo po ba na mangyari po yan sa ating mga Pilipino ang dinaranas ngayon ng Ukraine, Russia, Gaza, Israel, or sa Middle East, sa Syria? Mga kababayan po natin, hindi natin pinapangarap na magkaroon ng ganyang klaseng sitwasyon dahil unang-una, hindi nga po kaya ng ating presidente na masolusyonan ang internal problem po natin. Gagawa pa po siya ng external problem. Tama lang na ipaglaban po natin yung ating karapatan sa West Philippine Sea dahil may karapatan po tayo. Pero dapat idaan talaga sa diplomasyang paraan kagaya ng ginawa ni PRRD. Friends to all, inimitunan, papanindigan dapat yan. At para magiging masaya ang lahat, masaya na naman yung mga mangingisda. Ngayon, iyak yung mga mangingisda dahil hindi nga sila makatungtong sa bahura ng Baho de Masinloc, ay tinataboy na sila ng China. Dahil sa galit ng China, so ang marami na pong dahilan kung bakit nagagalit ng China sa atin na makonsidera na po natin, na kaibigan na po natin during PRRD. Masaya ang lahat, nakapagpangisda po tayo sa West Philippine Sea. Ngayon, sinisisi nila kay PRRD ang kanilang kapalpakan. Kaliwat kanan na investigation na wala naman silang patunay na may corruption na ginawa ang dating presidente. Dahil alam po natin, si Presidente Digong ay kayang mamuhay na simple lamang, hindi kagaya ngayon ng mga Marcos, Romualdez, Aranita na gustong magpayaman ng sabay-sabay. Gusto maging milyonaryo ng sabay-sabay. Diyos ko po. So yan lang po muna yung ating update mga kababayan at maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating social media.